Meron lang akong katanungan, baka napansin nyo rin to sa mga nagzo-zone 2 dyan na tumatakbo pero panay mabagal lang, zone 2 lang yung tinatakbo nyo. Baka napansin nyo rin to. Ito, bale, ito'y Huawei Watch Fit 3 na running watch ko. So, susunod ko itong i-review. So, bale, itong running watch na to, makikita nyo na dito sa training or workout status ko, makikita nyo na yun, tingnan lang natin. Makikita nyo dito ang aking VO2 max or yun, VO2 max. Dati-rati nung nagsisimula pa ako 2024, 52 to. Saka hinay-hinay siyang bumaba until naging 41 na lang. So ito yung VO2 max ko. Ang VO2 max is yung maximum na oxygen na kayang i-utilize ng body mo to produce energy. The higher your VO2 max, the fitter you are, mas fit ka, tapos mas mataas ka sa endurance, and most likely, pagdating sa running, mas mabilis ka rin. So, ito, 41 na lang. So, paano natin ma-explain to na since noong nagsimula ako, mas mabagal ako noon, pero mas mataas yung VO2 max ko. Ngayon, na bumilis ako, nag-improve yung time ko sa running ko, bumaba naman yung VO2 max ko. Well, kaka-search ko ang explanation nito kasi yung algorithm nito nakabase sa training ko. Yung training ko kasi is more on zone 2. So, mas mabagal siya. So, na-interpret ng Relo or ng Huawei Watch Fit 3 ko or ng app nila na mababa lang yung VO2 max ko. And then, kung makikita nyo dito, yung predicted times ko sa 5K, 30 minutes, 52. Sa 10K daw, 1 hour, 3. Sa half marathon naman, 2:19. Tapos sa full marathon, 4:49. So, sa tatlo o sa apat na to, wala pa akong experience sa full marathon. So, disregard muna natin to. Itong 5K, yung pinakamabilis ko dito na time is around 23 minutes. Yan, 23 minutes yan. Sa 10K naman, around 51 minutes. Sa half marathon naman, yung last December, first ever half marathon ko, 1 hour 56 minutes. So kung ibabase natin dito, talagang napakalayo. So dito natin makikita na minsan or madalas hindi natin dapat i-base yung ating paniniwala or yung hindi natin dapat i-limit yung ating mga sarili dahil lamang sa nakikita natin dito sa ating mga running watch. Wag ganon. Kasi yan, most likely, malaki yung agwat niyan sa totoong buhay. So, yun nga, in reality, itong VO2 max ko, hindi ako kumbinsido dito. Tapos, itong times na to, malayo siya sa actual na natapos ko na mga race. So, ang pinakagamit ko dito is, or yung running watch natin, gawin lang natin na basis or guide na kung saan makikita natin kung meron ba tayong improvement. Pero, wag nating ilimit yung sarili natin sa mga nakikita natin dito. Kumbaga, yun nga, meron ditong predicted time sa mga race, sa mga category, 5km, 10km, half marathon. Tapos, meron tayong VO2 max na nakita. Pero, yun nga, those are numbers. Pero in reality, I know marami sa atin mas better pa ang magiging result. So yun lang. Paalam.